Pumutok ang isang malakas na tunog, kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril na umalinggaw sa madilim at masukal na eskinita ng Baseco. Agad na sumampa sa bubong si Major Dana Ilustre, ang hangin ay humahampas sa kanyang uniforme. Narinig niya ang sigaw ng mga biktima, ang takot sa kanilang mga boses ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang laban. Commander, nakuha na natin ang dalawa. Tumakas ang isa, sigaw ng isang tauhan sa radyo niya. Huminga siya ng malalim. Walang pwedeng makatakas sa kanya. Wala. Nasa ganito siya, nakatitig sa dilim, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Pinindot niya ang answer, habang nakatutok pa rin ang kanyang paningin sa eskinita. Diana? Narinig ko ang balita. Ayos ka ba? Isang pamilyar na boses. Si Mang Tonyo. Dating pulis, ngayon ay isa sa kanyang mga asset. Maayos ako, Mang Tonyo. Ano bang balita? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, sanay na sa ingay ng putukan at takot. May dumarating na malaking isda sa Maynila. Isang taong may koneksyon sa iyo, Diana, bulong ni Mang Tonyo. May anino siyang kasama. Anino ng nakaraan mo. Mag-ingat ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dana. Ngunit hindi dahil sa putukan. Hindi dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Kundi dahil sa kaba na biglang kumalat sa kanyang katawan. Anino ng nakaraan? Sino, Mang Tonyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila bumubulong na rin. Pero bago pa makasagot si Mang Tonyo, narinig niya ang malakas na sigaw mula sa ibaba, Commander, nakita na namin ang suspect. Pasugod na. Naputol ang linya. Kumunot ang noo ni Dana. Ang babala ni Mang Tonyo ay tila matalim na karayom na tumusok sa kanyang matigas na puso. Pilit niyang binaliwala ito. 8 taon na ang nakalipas. Matagal na. Wala nang makakabalik. Wala nang makakasakit sa kanya. Kinabukasan, isang masayang bahay ang sumalubong kay Major Dana Ilustre. Matanggal na niya ang kanyang uniforme, pinalitan ito ng simpleng t-shirt at pajama. Ang amoy na nilulutong adobo ni Aling Nena, ang kanyang ina, ay bumalot sa buong bahay. Sa sala, abala sa pagguhit si Daniel, ang kanyang anak. Ang 8 taong gulang na batang lalaki ay ang kanyang buhay, ang kanyang mundo, ang dahilan ng kanyang bawat hininga. Mama, sigaw ni Daniel nang makita siya, agad na tumakbo para yakapin siya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ito ang kanyang pahinga. Ang kanyang kagalakan. Kamusta ang eskwela, anak? Tanong niya, hinalikan ang noo ni Daniel. Okay lang po, may takdang aralin po kami. Tungkol sa aking ama, sagot ni Daniel, biglang napayuko. Napansin ni Dana ang lungkot sa boses ng anak. Isang pamilyar na tusok sa kanyang puso. Ito ang tanging butas sa matigas na baluti na kanyang binuo sa loob ng 8 taon. Ang tanong ni Daniel tungkol sa kanyang ama ay palaging nagdudulot ng sakit. Ah, ganoon ba? Ang kanyang ngiti ay pilit. Ano ang isinulat mo? Wala pa po, ma, bulong ni Daniel. Hindi ko po kasi alam kung ano ang isusulat. Niyakap ni Dana ang anak. Okay lang yan, anak. Bukas, mag-iisip tayo ng magandang isusulat, ha? Tungkol sa kung gaano ka ka-special. Tungkol sa kung gaano ka kamahal ng mama mo. Tumango si Daniel, ngunit nakita ni Dana ang malabong bakas ng kalungkutan sa mga mata ng anak. Kinagabihan, habang binabasa niya ang isang case file sa kanyang opisina, biglang lumabas sa screen ng balita sa GE ang isang pamilyar na mukha. Isang malaking negosyante, bumalik sa bansa para sa isang malaking proyekto sa real estate. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Biglang bumalik ang kaba na naramdaman niya kaninang umaga. Ang babala ni Mang Tonyo ay biglang nagkaroon ng anyo. Siya si David Ilustre. Ang lalaking sumira sa kanyang mundo 8 taon na ang nakalipas. Ang ama ni Daniel. Ang matinding pait na matagal na niyang inilibing ay biglang muling sumulpot, naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang ugat. Ang kanyang kamay ay kumuyom. Hindi. Hindi siya pwedeng bumalik. Hindi na muli. Nanindig ang balahibo ni Dana. Si David. 8 taon. 8 taon niyang sinubukang kalimutan ang mukhang iyan. Ang mukhang minsang nagbigay sa kanya ng langit, ngunit nagdulot din ng impyerno.
Ngayon, narito na naman siya, nakangisi sa telebisyon, tila walang pinagdaanan, tila walang kasalanan. Pumikit si Dana. Narinig niya sa isip ang iyak ng isang sanggol, ang hapdi ng pag-iisa, ang takot na hindi niya malaman kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak. Ang sakit ay sariwa pa rin, tila kahapon lang nangyari. Kinabukasan, sa himpilan ng pulisya, abala si Dana sa pagrepaso ng mga kaso. Pilit niyang ipinagtatabuyan ang alaala ni David. Ngunit mahirap. Ang bawat kilos niya, bawat iniisip niya, ay tila bumabalik sa nakaraan. Commander Illustre, may naghahanap po sa inyo, sabi ng kanyang sekretarya, na may kakaibang tono sa boses. Nagtaas ng kilay si Dana. Sino? Si David Illustre po. Tila tumigil ang mundo ni Dana. Si David. Dito. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi sa harap niya. Papasukin mo, malamig niyang sabi. Pumasok si David. Ang kanyang anyo ay nagbago. Mas matured. Mas presentable. Mas mayaman. Pero sa mga mata niya, nakita ni Dana ang isang bagay na pilit nitong itinatago, pagod at lungkot. Dana, sabi ni David, ang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Dana. Pinakatitigan lang niya ito, ang kanyang tingin ay matalim, tila tumutusok sa kaluluwa nito. Anong ginagawa mo rito, David? Para sa atin, Dana. Para sa ating mga anak, sagot ni David, at ang huling salita ay tila nagpalipad ng libu-libong karayom sa puso ni Dana. Ating mga anak. May lakas pa siyang sabihin iyan pagkatapos ng lahat. Wala kang anak dito, David, mariin niyang sabi. Si Daniel ay anak ko. Ako lang ang nagpalaki sa kanya. Ako lang. Alam ko, Dana. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo, sabi ni David, ang kanyang boses ay tila napupuno ng pagsisisi. Pero may karapatan ako. May karapatan si Daniel na makilala ang kanyang ama. Natawa si Dana, isang tawang puno ng pait. Karapatan? Saan ka nang marinig ang salitang iyan 8 taon na ang nakalipas, David? Habang ako'y nagdurusa, habang ako'y nag-iisa, habang ako'y nagtatago sa mundo para lang maipanganak si Daniel. May dahilan ako, Dana, pakiusap ni David. Pero hindi iyan ang pinakamahalaga ngayon. Dana, dumating ako para sa ating mga anak. Napansin ni Dana ang pagdidiin nito sa salitang mga anak. Hindi lang anak. Nagtaas siya ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang si Daniel, Dana, sabi ni David, ang kanyang mata ay diretso sa mga mata niya. Mayroon pa tayong 4. Mayroon pa tayong 4 na anak. Nalaglag ang panga ni Dana. Naguluhan siya. Impossible. Hindi. Isa lang. Isa lang ang anak niya. Anong pinagsasabi mo, David? Nababaliw ka na ba? Kinuha ni David ang kanyang bag at may inilabas na isang folder. Ibinaba niya ito sa lamesa ni Dana. Basahin mo, Dana. Ito ang pruweba. 5 kambal, Dana. 5. Naglakad pa palabas si David, iniiwan si Dana na nag-iisa, nakatitig sa folder na nasa lamesa. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. 5 kambal. Impossible. Isa lang ang alam niya. Isa lang ang kanyang pinagdaanan. Ito ba ang gi-anino ng nakaraan na sinasabi ni Mang Tonyo? Dahan-dahang inabot ni Dana ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, nakita niya ang mga medical records at isang malabong litrato ng ultrasound na may 5 maliit na dots. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho muli. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Nanlambot ang mga tuhod ni Dana nang makita ang nilalaman ng folder. 5 bilog. 5 maliliit na bukol. Sa ultrasound scan, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Paano? Paanong nangyari ito? Bakit isa lang ang kanyang naalala? Ang kanyang alaala ay malabo, tila natatakpan ng makapal na ulap ng sakit at trauma. Agad siyang umuwi, bitbit ang folder. Nakita siya ni Aling Nena na balisa. Anak, anong nangyari?
Parang nakakita ka ng multo, sabi ni Aling Dena, at lumapit para hawakan ang balikat niya. Hindi sumagot si Dana. Ibinigay niya ang folder sa ina. Matotoo ba to? Totoo bang may 5 akong anak? Inabot ni Aling Dena ang folder at dahan-dahang binuklat. Nakita niya ang ultrasound. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng kalungkutan at pagsisisi. Oh, Diana ko di. Bulong ni Aling Dena at yumakap kay Dana. Patawarin mo ako, anak. Gusto kitang protektahan. Umupo si Dana sa sofa, nanginginig ang buong katawan. Ma, sabihin mo sa akin. Ang lahat. Bakit hindi ko maalala? Isa lang ang alam kong iniluwal ko. Huminga ng malalim si Aling Dena. Noon, anak, napakasakit ng pinagdaanan mo. Iniwan ka ng David mo. Buntis ka. Halos mawalan ka ng malay sa stress at pagod. Ang pagbubuntis mo ay komplikado. Nang ipanganak mo sila, halos sabay-sabay sila, halos hindi ka na humihinga. 5 maliliit na sanggol. Ang doktor mismo ang nagsabi na napakabihira ng kaso mo. Napapikit si Dana, pilit na inaalala. May mga flashes sa kanyang isip, isang blur na mga mukha, tunog na mga iyak, puting ilaw ng ospital. Ngunit malabo. Napakagulo. Napakasakit mo noon, anak. Hindi ka makabangon. Hindi mo sila kayang alagaan lahat. Sa tulong ng isang social worker, napilitan akong ibigay ang 4 sa ibang pamilya. Mga pamilyang may kakayahan at pagmamahal. Para sa kanilang kapakanan. Para sa kapakanan mo. Gusto kong makabawi ka. Gusto kong mabuhay ka ng maayos. Niyakap ni Dana ang ina, ang mga luha niya ay dumadaloy ng walang tigil. Ang sakit na naramdaman niya 8 taon na ang nakalipas ay muling bumalik, mas matindi pa ngayon. Hindi lang pala siya nag-iisa. Mayroon pa siyang 4 na bahagi ng sarili na nawala. Biglang may kumatok. Si David. Pumasok si David sa loob, ang kanyang mukha ay seryoso. Dana, alam kong masakit, pero kailangan nating mag-usap. Mag-usap, galit na sabi ni Dana. May karapatan ka pa bang mag-usap pagkatapos ng lahat ng ito? Iniwan mo ako, David. Iniwan mo kaming mag-isa. At ngayon sasabihin mo sa akin na mayroon pa pala kaming 4 na anak. Hindi kita iniwan ng walang dahilan, Dana, sigaw ni David, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinilit ako ng aking ama. Binantaan niya na sisirain niya ang buhay mo, ang reputasyon mo, kung hindi ako lalayo. Kung hindi ako susunod, maging ang iyong pagkapulis ay sisirain niya. Hindi ko kayang ipahamak ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako ipinaglaban? Sumbat ni Dana, ang kanyang puso ay naghahalo ang galit at lungkot. Dahil may sakit din ako, Dana, bulong ni David, at biglang napayuko. Isang sakit na ayaw kong ipaalam sa iyo. Sa takot na mag-alala ka at maging pabigat pa ako. Gusto kong ayusin muna ang lahat bago ako bumalik. Gusto kong maging karapat-dapat sa iyo at sa mga anak natin. Naramdaman ni Dana ang pagkabigla. Sakit. Anong sakit? Ngunit bago pa siya makatanong, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Major Illuster. May padala po. Binuksan ni Aling Dena ang pinto. Isang tao ang nagbigay ng isang legal notice. Pagtingin ni Dana, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay mula sa abogado ni David. Isang petisyon para sa custody ng lahat ng kanyang mga anak. Nagtaas ng kilay si Dana, tiningnan si David. Ito pala ang dahilan. Hindi lang siya bumalik para makipag-ayos. Bumalik siya para kunin ang mga bata. Ang sakit sa kanyang puso ay lumalala. Hindi niya hahayaan ito. Ang tingin ni Dana sa akin ay tila patalim na tumatago sa puso ko. Alam kong nasasaktan ko siya. Alam kong hindi sapat ang paliwanag ko. Pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong makasama ang mga anak ko. Ang mga anak namin. Kinabukasan, naramdaman ko na agad ang bigat ng labanang ito. Nakipagpulong ako sa aking abogado. Si Attorney Ramirez ay isa sa pinakamahusay sa bansa, ngunit kahit siya ay kinakabahan sa kasong ito. Miss Illustre, hindi ito magiging madali, sabi ni Attorney Ramirez habang binabasa ang mga papeles. Major Illustre kilala siya. Matibay siya.
At ang pagtalikod mo sa kanila 8 taon na ang nakalipas malaking bentahe para sa kanya. Alam ko, sagot ko, mahigpit na nakahawak sa aking noo. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa mga anak ko. Para sa 5 anak ko. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Daniel. Gusto kong makilala siya, maramdaman ang init ng pagiging ama. Pero mahirap. Tuwing pupunta ako sa bahay nila, umiiwas siya. Nagtatago. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa akin mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Isang hapon, nakita ko si Daniel na naglalaro sa labas. Lumapit ako, dahan-dahan. Daniel. Bigla siyang tumigil sa paglalaro. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay tumakbo papasok sa bahay. Nasaktan ako. Pero alam kong karapatan niyang magalit. Karapatan niyang umilag. Samantala, nagsimula na rin ang labanan sa publiko. Napanood ko sa balita ang mga expose tungkol kay Dana. Mga article na sinisiraan siya. Mga pahayag na siya raw ay pabaya. May kinalaman daw sa pagtatago ng kanyang mga anak. Ang pangalan niya, na dati iginagalang, ay unti-unting dinudungisan. Alam kong si Mayor Garcia ang nasa likod nito. Ramdam ko. Nang araw na yon, habang naglalakad ako sa labas ng aking opisina, isang sasakyan ang huminto sa harapan ko. Bumaba ang bintana. Si Mayor Ramon Garcia. David, bati niya, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Narinig ko ang kaso mo. Nagkakaproblema kayata sa dating nobya mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako nagkakaproblema. Inaayos ko ang pamilya ko. Pamilya, natawa siya. Mukhang mahihirapan kang ayusin yan, David. Lalo pat kasama mo ang isang opisyal ng pulisya na may maraming sekreto. Anong gusto mo, Mayor? Tanong ko. Simple lang. Gusto kong mawala si Major Ilustre sa landas ko. At gusto kong magkaroon ng kaunting kontrol sa mga ari-arian ng pamilya mo, sagot niya, na maihalong pagbabanta. Alam mo, ang Maynila ay maliit lang. Maraming pwedeng mangyari sa mga taong ayaw sumunod sa akin. Naintindihan ko. Ito pala ang tunay niyang motibo. Hindi lang simpleng pagtulong sa akin. Gusto niyang gamitin ako. Gusto niyang sirain si Dana. At gusto niyang kunin ang lahat ng mayroon ako. Hindi ko hahayaan yan, mariin kong sabi. Tingnan natin, David, sabi niya at ngumiti ng masama bago umalis. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Dana. Tungkol na rin ito sa kaligtasan ng mga anak namin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nakarinig ako ng isang pamilyar na tunog. Ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang social worker. Matagal ko nang hinahanap. Matagal na. Env Illuster. May balita po ako tungkol sa isa sa inyong mga anak, sabi ng babae sa kabilang linya. Nasa isang baryo po sa Tondo. Ang pangalan niya. Danica. Biglang lumiwanag ang aking mundo. Isang pag-asa. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa akin, may liwanag na sumilay. Si Danica. Isang hakbang papalapit sa pagbuo ng aking pamilya. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko nang marinig ko kay David ang pangalang Danica. Isa sa 4 na hindi ko naalala, hindi ko nasilayan, hindi ko nakapiling. Ang sakit ay tila bagong sugat na muling dinukot. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang munting apoy ng pag-asa na sumiklab. Sana ay maayos siya. Sana ay masaya siya. Kinaumagahan, tila may bagong misyon ako. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay David. Tungkol ito sa aming mga anak. Tumawag ako kay David at sa kabila ng lahat ng galit, kailangan naming magtulungan. CJ, David. Ibigay mo sa akin ang impormasyon. Ako ang didiskarte. Ito ang trabaho ko, malamig kong sabi. Dana, kailangan nating magkasama dito, pakiusap niya. Para ito sa kanila. May punto siya. Hindi ko kayan harapin ito ng mag-isa. CJ. Pero sundin mo ang mga utos ko. Hindi ito personal na lakad. Ito ay operasyon. Nagkita kami sa labas ng isang liblib na barangay sa Tondo. Ang amoy ng basura at alikabok ay bumati sa amin.
Ito ang mundo ng kahirapan. Ang mundo na pilit kong iniiwasan na bumalik sa buhay ko. Kasama namin si Inspector Mac Rivera, ang aking pinagkakatiwalaang kanang kamay. Sir, ma'am, ayon sa impormasyon, sa bandang dulo ng eskinita, sa bahay na may dilaw na pintura, sabi ni Mac, habang tinitingnan ang kanyang mapa. Naglakad kami, ang aming mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ang mga tingin ng mga tao ay nakakapanibago, tila may alam sila na hindi namin alam. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na haharapin ko ang isa sa aking mga anak na hindi si Daniel. Nang makarating kami sa bahay, nakita namin ang isang babaeng naglalaba sa labas. Maraming bata ang naglalaro sa kalye. Isang maliit na batang babae, payat, na may mahabang buhok na nakatali sa isang tirintas, ang naglilinis ng bakuran. Ang kanyang mga mata pamilyar. Tila nakita ko na ang mga matang iyon noon. Danica. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na nga. Nilapitan namin ang babae. Magandang hapon po, bati ko. Hinahanap po namin ang pamilya po ninyo. Pinagmasdan kami ng babae, nagtataka. Bakit po, ma'am? May problema po ba? Hindi po. Naghahanap po kami ng impormasyon tungkol sa isang bata na baka nakatira dito. Ang pangalan po ay Danica, sabi ni David, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang babae ay nagtaas ng kilay. Ah, si Nika. Bakit po? Nilapitan ko ang bata. Ang kanyang mukha, nang tiningnan niya ako, ay tila isang salamin ng aking nakaraan. Ang ilong, ang labi, ang hugis ng mukha. Ganoon na ganoon ang mukha ni David noong bata pa siya. At may bahid din ng akin. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Isang kirot na hindi ko akalaing muling mararamdaman. Sinimulan naming tanungin ang babae tungkol kay Danica. Ikinuwento niya ang kahirapan ng buhay, ang pagsubok na pinagdadaanan nila. Sinabi niyang mabait at masipag si Nika, ngunit mahiyain. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming sigaw. Isang grupo ng mga kabataan ang nagmamadali, maihawak na mga patalim. Hoy, kayo! Anong ginagawa ninyo dito sa teritoryo namin? Sigaw ng isa sa kanila. Nagulantang ang lahat. Agad na inilabas ni Math ang kanyang baril. Nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao. Naramdaman ko ang paghawak ni David sa kamay ko. Ang mga kabataan ay lumalapit. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking mga ugat. Ito ang trabaho ko. Ito ang misyon ko. Hindi ko hahayaang mapahamak si Danica. Naramdaman ko ang matinding takot nang makita ko ang mga kabataang maihawak na patalim. Agad kong hinila si Dana palapit sa akin, pilit na pinoprotektahan. Tila bumalik ang lahat ng takot na naramdaman ko 8 taon na ang nakalipas. Ang takot na hindi ko kayang protektahan ang mga mahal ko. Police! Ibalik niyo ang baril niyo sa bulsa niyo, Mac, sigaw ni Dana, habang humaharang sa harap ko. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng otoridad. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga kabataan. Tila nakakita sila ng halimaw. Si Major Illuster. Ang pangalan niya ay may kapangyarihan. Major Illustre, bulong ng isa sa kanila at umatras sila ng bahagya. Mumisi si Dana. Umalis kayo kung ayaw ninyong magkaproblema sa akin. At sa pamilyang ito. Idinikit niya ang kanyang kamay sa balikat ni Nika na nakatago sa likod ng babaeng nag-ampon. Dahan-dahang umatras ang mga kabataan, nagbulungan. Sa wakas, umalis sila. Ang amoy ng takot ay nanatili sa hangin. Huminga ako ng malalim habang nakatitig kay Dana. Ang kanyang katapangan. Ang kanyang lakas. Ito ang babaeng minahal ko. Ito ang babaeng dapat kong ipinaglaban noon. Salamat, Dana, bulong ko. Hindi siya sumagot. Ngunit nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. Niyaya namin ang pamilyang nag-ampon kay Danica na sumama sa amin sa bahay ni Dana. Ayon sa social worker, kailangan naming masuri ang kalagayan ni Danica. Pumayag naman sila sa huli. Ang pagdating ni Danica sa bahay ni Dana ay nagdulot ng gulo. Hindi ko inasahan ang reaksyon ni Daniel. Agad siyang napansin si Nika, ang kanyang mga mata ay nagtataka, nagdududa. Sino siya, Mama? Tanong ni Daniel habang nakakapit sa binti ni Dana. Siya si Nika, anak.
Kaibigan natin, sabi ni Dana, ang kanyang boses ay malumanay. Pero lumayo si Daniel. Nagtago sa likod ni Aling Nena. Ayaw niyang lumapit kay Danica. Ang sakit sa puso ko ay parang pinipiga. Ang mga anak ko. Magkakapatid sila, pero tila may pader sa pagitan nila. Kinagabihan, habang tulog na si Nika at si Daniel ay nagpapahinga sa kanyang kwarto, kinausap ko si Dana. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Lahat. Dana, tawag ko. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan mong malaman ang lahat. Kung bakit ako umalis. Ibinigay ko sa kanya ang mga medical records ko. Ang diagnosis. Ang sakit. Ang mga gamot. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hindi ko ito kayang dalhin sa iyo noon, Dana. Hindi ko kayang maging pabigat pa. Natatakot ako na baka hindi na ako magtatagal. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong makita kang mahirapan dahil sa akin. Huminto ako, huminga ng malalim. At ang aking ama pinilit niya akong lumayo. Kung hindi, sisirain niya ang pangalan mo. Lahat ng pinaghirapan mo. Naisip ko mas mabuting ako na lang ang magdusa. Mas mabuting kalimutan mo na lang ako. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa galit, naging pagkalito. Pagkatapos, pagdududa. At sa wakas, isang bakas ng sakit. Hindi niya ako agad pinaniwalaan. Pero alam kong narinig niya. At ngayon? Bakit ka bumalik? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakamit ko ang paggaling, Dana. At kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin ang mga anak natin. Kailangan kong bumawi sa lahat ng nawala sa atin. Biglang nagring ang cellphone ni Dana. Si Inspector Mac Rivera. Narinig ko ang usapan nila. May kinalaman kay Mayor Garcia. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko ang tensyon. Nang matapos ang tawag, nakita ko si Dana na nakatulala, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong problema? Tanong ko. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay may bakas ng hinala. Nalaman ko na may koneksyon si Mayor Garcia sa ama mo, David. At mayroon din siyang koneksyon sa isang dating kaso na hinawakan ko. Lalong kumunot ang noo ko. Naguguluhan ako. Anong ibig niyang sabihin? At mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong kumpirmahin, sabi ni Dana habang nakatitig sa akin. May balita si Maxie na si Mayor Garcia ay may tinatago isang lihim na pagpupulong. Sa isang lugar na malapit sa isang dating ari-arian ng pamilya mo. Bigla akong kinabahan. Lihim na pagpupulong. Ito ba ang dahilan kung bakit niya sinisiraan si Dana? Ang mga salita ni David tungkol sa kanyang sakit ay umalinggaw sa aking isipan. Ang folder na kanyang ibinigay ay nakapatong pa rin sa lamesa ko, tila nag-imbita sa akin na suriin ang bawat detalye. Maaari bang totoo ang lahat? Ang galit na matagal kong kinapitan ay unti-unting lumalambot, nagiging pagkalito, at isang maliit na bakas ng pag-unawa. Ngunit ang pagdududa kay Ma. Iyon ang pinakamahirap. Ma, nagpapatawag po kayo, tanong ni Aling Nena, habang nilalagay sa hapag ang kape. Umupo ako at ipinakita ko kay Aling Nena ang mga medical records ni David. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng awa. Diyos ko, Diana. Kaya pala. Ang hirap din pala ng pinagdaanan ng batang iyan, bulong ni Aling Nena. Tingnan mo nga naman. Ang mga sugat ng bawat isa ay tila konektado. Napapaisip ako. Posible bang masyado akong nabulag ng aking galit? Ngunit ang isipin na tinago niya ito sa akin, na umalis siya ng walang pasabi. Masakit pa rin. Pero masakit din ang malaman na nagdusa pala siya ng mag-isa. Ang pagdating ni Danica sa bahay ay nagdulot ng gulo. Si Daniel, ang aking panganay, ay tila naiinggit. Nagtatago siya at kung minsan ay nagiging pasaway, lalo na kapag malapit si Danica. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, nakita kong binasag ni Daniel ang paboritong tasa ni Danica. Daniel, sigaw ko. Umiyak si Danica. Yumuko si Daniel at nagtatakbo papunta sa kanyang kwarto. Niyakap ko si Danica at naramdaman ko ang pagmamahal na unti-unting sumisibol para sa kanya. Kailangan kong ayusin ito. Hindi lang ang pamilya namin, kundi pati na rin ang relasyon ng mga anak ko. Dumating ang tawag mula sa social worker.
May lead na raw tungkol sa pangatlong anak, si Donnie. Nakatira raw ito sa isang pamilya sa isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng koneksyon sa iligal na gawain. Narinig ko ang pangalan ng lugar at may kaba akong naramdaman. Kailangan nating mag-ingat, David, sabi ko kay David sa telepono. Hindi ito ordinaryong pamilya. Kilala ang lugar sa mga koneksyon nito sa mga sindikato. Mas kailangan ko siyang mahanap, Dana. Bago pa mahuli ang lahat, sagot ni David. Nagpasya kaming dalawa na magkasama kaming pupunta. Mas kailangan namin ang isa't isa ngayon. Sumama rin sa amin si Inspector Mac Rivera. Habang nasa sasakyan kami, biglang nag-flash ang notification sa cellphone ni Mac. Nakita ko ang isang mensahe sa screen, isang preview bago pa niya mabuksan. Mayor Garcia, secure the deal. The assets are ours. Bigla akong kinabahan. Mayor Garcia. Assets. Anong ibig sabihin ito? Bakit may koneksyon si Mac sa mayor? Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka misinterpretation lang. Baka trabaho lang. Pero ang hinala ay tumubo sa puso ko. Nang makarating kami sa lugar, nakita ko ang isang bahay na mukhang ordinaryo, ngunit may kakaibang pakiramdam ng tensyon sa paligid. Sige, Mac, ikaw ang mauna. Titingnan natin ang paligid, sabi ko, pilit na pinapanatili ang normal na boses. Pumasok si Mac. Kaming dalawa ni David ay nagtago sa likod ng isang sasakyan. Nagmasid ako sa paligid. Nakita ko ang mga lalaking nakatambay sa kanto, may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Biglang, sa isang malaking billboard sa di kalayuan, nakita ko ang aking mukha. Isang malaking larawan ko na may caption na nagsasabing, Corrupt na Major. Nagtatago ng mga anak. Hindi karapat-dapat sa posisyon. Nalaglag ang pangako. Ito na nga. Ang smear campaign. At alam kong si Mayor Garcia ang nasa likod nito. At ang nakakabahala, ang billboard ay malapit sa lugar kung saan nakatira si Donnie. Tila may mensahe ito para sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Hindi lang ito tungkol sa mga anak ko. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa paghihiganti. Ang malaking larawan ni Dana sa billboard na sinisiraan ang kanyang pangalan ay nagpakulo sa aking dugo. Hindi ko kayang makita siyang sinasaktan. Naramdaman ko ang matinding galit kay Mayor Garcia. Hindi lang niya ako kinakalaban, pati na rin ang babaeng mahal ko, ang ina ng mga anak ko. Si Mayor Garcia ang nasa likod nito, bulong ni Dana, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng matinding galit. Alam ko, sagot ko. Pero mas delikado ito kaysa sa iniisip ko. Alam ko. Lumapit sa akin si Dana, ang kanyang mga mata ay matalim. At may tanong ako sa iyo, David. Si Mac. Inspector Rivera. May connection ba siya sa mayor? Nakita ko ang mensahe sa cellphone niya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Hinala niya kay Mac? Si Mac na kasama namin sa lahat ng ito. Hindi ko alam, Dana, sagot ko, pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado. Pero matagal ko na siyang kasama. Siya ang tumulong sa akin na hanapin ka noon. At siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa sakit ko. Hindi ko siya pinagdududahan. Sana nga, David, sabi ni Dana, ang kanyang tingin ay matalim, tila sinusuri ang bawat galaw ko. Ang pagdududa ay nakaukit sa kanyang mukha. Sa kabila ng tensyon sa pagitan namin at ang hinala ni Dana kay Mac, kinailangan naming magpatuloy. Kailangan naming mahanap si Donnie. Pumasok kami sa loob ng bahay na itinuro ng social worker. Nakita namin ang isang pamilya na tila hindi maayos. Ang bahay ay magulo at ang mga bata ay tila takot. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Isang batang lalaki ang lumapit sa amin. Payat siya at ang kanyang mga mata ay malungkot. Donnie. Donnie, tanong ni Dana, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng sakit. Nagulat ang bata. Tiningnan niya kami at pagkatapos ay tumakbo papunta sa isang sulok, nagtago. Kinailangan naming mag-ingat. Ang pamilyang nag-ampon kay Donnie ay tila konektado sa isang sindikato na pinapatakbo ni Mayor Garcia. Alam nila kung sino kami. Kailangan nating alisin ang bata dito, bulong ni Dana. Hindi siya ligtas dito. Habang pilit kong kinakausap ang pamilya, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis.
Hindi ito ang mga pulis na kasama namin. Ambush, sigaw ni Mac. Sila ang mga tauhan ng mayor. Biglang nagkagulo. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Kinuha ni Dana si Donnie at hinila ako papalabas ng bahay. Lumabas kami at nakita ko ang mga tauhan ng mayor na nakatayo sa labas, ay hawak na mga baril. Major Illuster. And Illuster. Sumuko na kayo, sigaw ng isa sa kanila. Nagpaputok sila. Hinila ko si Dana at si Donnie sa likod ng isang sasakyan. Sumiklab ang putukan. Nagsimulang lumaban si Mac. Habang nagtatago kami, naramdaman ko ang paghawak ni Donnie sa aking kamay. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig. Pinilit kong maging matapang para sa kanya. Daddy, takot po ako, bulong niya. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Daddy. Ito ang unang beses na tinawag niya akong daddy. Huwag kang matakot, anak, bulong ko, habang mahigpit siyang niyakap. Hindi ka pababayaan ni daddy. Sa gitna ng putukan, nakita ko si Daniel na tumatakbo papalapit sa amin. Nakasunod siya sa amin. Daniel. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Dana. Ma. Papa, sigaw ni Daniel. Tutulungan ko po kayo. Niyakap ko si Daniel. Ang aking mga anak. Dito. Sa panganib. Naramdaman ko ang matinding lakas na bumalot sa akin. Para sa kanila, gagawin ko ang lahat. Nagawa naming makatakas. Bitbit namin si Donnie at si Daniel ay nakakapit sa akin. Ngunit nang makarating kami sa labas ng barangay, nakita namin ang isang pulis na naghihintay. May hawak siyang custody order. Para sa lahat ng 5 anak. And Illuster, Major Illuster. Ang mayor po ang nagbigay ng utos. Kailangan naming kunin ang mga bata. Nanlumo ako. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi na naman. Ang custody order. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa akin. Hindi pa kami nakakabawi mula sa pagliligtas kay Donnie, at ngayon, ang mayor ay mailigal na papel na para kunin ang mga anak ko. Ang mga anak namin. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng kontrol sa lahat. Nang araw na yon, sa opisina ko, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Si Daniel at Danica ay kasama ni Aling Nena sa bahay, habang si Donnie ay dinala sa isang temporary shelter, sa ilalim ng kustodya ng pulisya, pansamantala. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang tensyon sa korte ay nakakabingi. Ang bawat sulyap, bawat bulong, ay tila humuhusga sa akin. Nakaupo ako sa tapat ni David, ang aming mga mukha ay parehong balisa. Nasa kabilang panig naman si Mayor Ramon Garcia, nakangisi, tila nagtatagumpay na. Major Illustre, totoo ba na ibinigay ninyo ang 4 sa inyong 5 anak sa iba't ibang pamilya pagkatapos ng kapanganakan nila? Tanong ng abogado ni Mayor Garcia. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila gustong iparinig sa buong mundo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Opo, sir. At bakit po? Hindi po ba ninyo kayang alagaan ang sarili ninyong mga anak? Ang galit ay kumulo sa aking dibdib. Paano niya ako mahusgahan? Paano niya malalaman ang sakit na pinagdaanan ko? Sa panahong iyon, sir, ako po ay nag-iisa. Iniwan ako ng ama ng mga bata. At ako po ay nasa matinding trauma at kahirapan, sagot ko, pilit pinipigilan ang luha. Trauma? Kahirapan? Hindi po ba sapat na dahilan iyon para pabayaan ang inyong mga anak, Major Illustre? Pakiramdam ko, tinutusok niya ang aking puso. Opposition, sigaw ni David at tumayo. Malicious and irrelevant. Sustained, sabi ng huwes. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa akin, puno ng pagdududa. Nagpatuloy ang paglilitis at mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ipinakita ni Mayor Garcia ang mga ebidensya laban sa akin. Hindi lang ang tungkol sa aking mga anak, kundi pati na rin ang tungkol sa isang dating operasyon na pinamunuan ko, kung saan namatay ang isang kasamahan. Major Illustre, totoo po ba na sa ilalim ng inyong pamumuno, isang operasyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng inyong kasamahan, si Patrolman de la Cruz? Tanong ng abogado. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan.
Ang alaala ay bumalik, ang putukan, ang dugo, ang huling hininga ni De La Cruz. Opo, sir. Naganap po iyon, sagot ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi po ba iyan ay nagpapakita ng inyong kapabayaan? Ng inyong kakulangan bilang isang opisyal? At bilang isang ina? Opposition, sigaw muli ni David. Overruled. Ang mga salita ay tila sumusuntok sa akin. Kapabayaan. Kakulangan. Hindi ko na kaya. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Nang magdesisyon ang hukuman, ang aking puso ay tila nabasag. Batay sa mga ebidensyang inilahad, at sa kapakanan ng mga menor de edad, ang korte ay nagpapasya na ipagkaloob ang pansamantalang kustodya ng mga bata kay Mayor Ramon Garcia, sabi ng huwes. Parang nilamon ako ng lupa. Pansamantalang kustodya? Ibig sabihin, mawawala sa akin ang mga anak ko. Mawawala sa akin si Daniel. Tiningnan ko si Daniel na nakaupo sa tabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng kalungkutan. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Sa labas ng korte, naramdaman ko ang pagdagsa ng mga reporter. Ang mga flashlight ay kumikislap. Ang mga tanong ay umalinggaw-ngaw. Major Ilustre, anong masasabi ninyo sa desisyon ng korte? Major Ilustre, nawala na po ba ang inyong mga anak? Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo ko, tila nawala ng biglaan. Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi. Ito na. Ito ang katapusan. Nang sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa aking balikat. Si Inspector Mac Rivera. Major Ilustre, bulong niya, ang kanyang boses ay seryoso. Alam kong masakit ang lahat ng nangyari. Pero hindi pa tapos. May kailangan kang malaman. May inabot siyang isang sobre. Puno ng impormasyon. Ang mayor siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba. Nakatitig ako sa kanya. Ang pagdududa ko kanina ay biglang napalitan ng pag-asa. Mayroon pa pala. Mayroon pa kaming laban. Ang mga salita ni Mac ay umalinggaw-ngao sa aking tainga, ang mayor siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba. Para kaming nahulog sa isang malalim na hukay, at biglang may nag-abot sa amin ng isang lubid. Hindi pa tapos ang laban. Hinila ko si Dana palayo sa nagkakagulong media. Naramdaman ko ang paglamig ng kanyang kamay sa aking pagkakahawak. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sakit, ngunit may munting ningas ng pag-asa sa kanyang mga mata nang tiningnan niya ang sobre sa kamay ni Mac. Ano yan, Mac? Tanong ni Dana, ang kanyang boses ay nanginginig. Binuksan ni Mac ang sobre. Sa loob ay may mga litrato, dokumento, at isang e-drive. Ito ang lahat ng nakalap ko, Major. Matagal na akong nagtatrabaho ng palihim. Ayaw kong maniwala sa simula, pero ang mga koneksyon ng mayor ay malalim. Siya ang mastermind sa likod ng pagtatago ng mga ari-arian ng pamilya mo, David, at siya rin ang nagpabagsak sa operasyon mo noon, Dana, para sirain ka. At ang pagtangkang sirain ang mga bata sa pamilyang nag-ampon kay Donnie siya rin ang may gawa. Naalala ko ang pagbabanta ng aking ama, ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Mayor Garcia. Hindi ko inakala na ganito kalalim ang kanilang koneksyon. Kailangan nating ipakita ito sa publiko, sabi ni Dana, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kailangan nating ipakita ang tunay na mukha ng halimaw na iyan. Ngayong gabing iyon, sa bahay ni Dana, nagplano kaming tatlo. Si Aling Nena ay nagbabantay sa mga bata na hindi pa rin maintindihan ang lahat ng nangyayari. Si Daniel, na nakita ang lahat ng nangyari sa korte, ay tahimik pero ramdam ko ang lungkot niya. Lumapit ako kay Daniel na nakaupo sa sahig, naglalaro ng kanyang mga laruan. Umupo ako sa tabi niya. Daniel, anak, bulong ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Papa, totoo po ba? Aalis na po kami sa inyo ni Mama? Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan na nanginginig. Hindi, anak. Hindi yan mangyayari. Lalaban si Papa at Mama para sa inyo. Hinding-hindi namin kayo pababayaan. Pero bakit po ganon? Bakit may mga kasama po akong kapatid na hindi ko po kilala? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila maihalong hinanakit. Huminga ako ng malalim. Alam kong mahirap intindihin, Daniel.
Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, magkakapatid kayo. At mahal na mahal kayo ng papa at mama. Hindi namin kayo susukuan. Sa wakas, naramdaman ko ang paglambot ni Daniel. Yumakap siya sa akin, at sa sandaling iyon, alam kong unti-unti na siyang nagtitiwala sa akin. Dana, tawag ko. Lumapit siya at umupo sa tabi namin. Kailangan nating magtulungan. Hindi lang bilang magulang, kundi bilang pamilya. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Patawad din, David. Nabulag ako ng galit. Ngunit alam kong hindi ito ang oras para magsisihan. Kailangan nating kumilos. Nagplano kami para sa isang kisting operation. Gagamitin namin ang ebidensya ni Max para ibulgar ang lahat ng kasalanan ni Mayor Garcia. Kailangan naming maging maingat. Alam kong mapanganib ito, pero ito ang tanging paraan para maibalik ang mga anak namin. Isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Si Mayor Garcia. Major Ilustre, Ding Ilustre, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pagbabanta. Alam kong mayroon kayong mga bagay na hindi dapat makita ng publiko. Mag-ingat kayo. Ang aking mga tauhan ay nagbabantay. At kung may mangyari sa aking mga lihim, alam ninyo kung sino ang magbabayad. Napatingin ako kay Dana. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi kami susuko. Para sa aming mga anak. Ang banta ni Mayor Garcia ay umalinggaw sa aking isipan. Alam kong nasa panganib kami, ngunit wala nang atrasan. Para sa aking mga anak, handa akong lumaban. Ang impormasyon ni Mas ang aming sandata. Ito ang huling pagkakataon upang ipaglaban ang katotohanan. Ang araw ng operasyon ay bumungad na may matinding kaba. Kami ni na David at Mac ay nagtungo sa tinukoy na lugar kung saan gaganapin ang lihim na pagpupulong ni Mayor Garcia at ng kanyang mga kasabwat. Ito ay isang lumang bodega sa tabi ng ilog, malayo sa mga mata ng publiko. Tandaan, kailangan natin silang mahuli sa akto. Ang ebidensya ang susi, bulong ko kay David at Mac, habang nakatago kami sa likod ng isang malaking truck. Handa na ang kamera at recorder, sabi ni Mac, mahigpit na nakahawak sa kanyang gamit. Biglang dumating ang sasakyan ni Mayor Garcia. Kasama niya ang mga kilalang negosyante at politiko na sangkot sa kanyang mga iligal na gawain. Nagsimula silang mag-usap. Ang bawat salita, bawat deal ay nare-record. Ang proyektong ito ay magdadala ng bilyon-bilyong kita, sabi ni Mayor Garcia, ang kanyang boses ay mayabang. At salamat sa pagkawala ng pesting si Major Ilustre sa picture, walang hahadlang sa atin. Naramdaman ko ang matinding galit. Ang pagkamuhi sa lalaking ito ay nagpasiklab sa aking loob. Ngayon, pumirma na tayo sa kontrata, dagdag niya. Ito na. Ang oras na. Ngayon, sigaw ko. Agad kaming sumugod. Lumabas si Mac at pinakita ang kanyang vihi. Pulis! Freeze! Nagulat ang lahat. Nagsimulang magkagulo. Agad na kinugkob namin ang mga suspect. Ngunit si Mayor Garcia, mabilis niyang nakuha ang isang baril mula sa kanyang tauhan. Major Ilustre. David Ilustre. Akala ninyo matatalo ninyo ako, sigaw ni Mayor Garcia, at tinutok ang baril sa amin. Sumuko ka na, Mayor, sigaw ko, at inilabas ko ang aking baril. Biglang nagpaputok si Mayor Garcia. Lumaban kami. Sumiklab ang putukan sa loob ng bodega. Narinig ko ang iyak ni Mac. Natamaan ako, Major. Biglang nawala ang focus ko. Si Mac. Ang aking kaibigan. Ang aking kasamahan. Mac, sigaw ko at tumakbo papalapit sa kanya. Ngunit bago ko pa siya marating, nakita kong tumakbo si Mayor Garcia, patungo sa isang exit. Hindi ka makakatakas, Garcia, sigaw ni David at hinabol siya. Nakita ko si David na nakikipagbuno kay Mayor Garcia. Ang dalawang lalaki ay nagtatagisan ng lakas ng galit. Sa huli, nagawa ni David na ihulog si Mayor Garcia sa sahig at inagaw ang baril nito. Nang sandaling iyon, dumating ang backup. Mga pulis na kasama namin sa operasyon. Mayor Ramon Garcia, arestado ka sa kasong graft and corruption, bribery, at attempted murder, sigaw ng isang opisyal.
Ang mga pulis ay agad na inaresto si Mayor Garcia at ang kanyang mga kasabwat. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking pakiramdam. Nagawa namin. Nagawa naming mailabas ang katotohanan. Lumapit ako kay Mac na nakahiga sa sahig, may tama ng bala sa balikat. Ayos ka lang ba, Mac? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Umiti siya, maputla. Ayos lang po ako, Major. Basta't na isaayos ang lahat. Niyakap ko siya. Isang yakap ng pasasalamat. Isang yakap ng paghingi ng tawad sa pagdududa ko sa kanya. Tumayo ako at lumapit kay David. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bakas ng tagumpay. Nagawa natin, David, bulong ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, ng pag-unawa. Sa wakas, pakiramdam ko, muli kaming nagkakaisa. Ngunit habang inilalabas si Mayor Garcia, nakita ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Hindi pa ito tapos, Major Illuster. Akala mo ba matatalo mo ako? Marami pa akong koneksyon. At babalik ako. Babalik ako para sirain ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Nanindig ang balahibo ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, mayroon na akong David. Mayroon na kaming mga anak. At kasama ko ang katotohanan. Ang pagbabanta ni Mayor Garcia ay nanatili sa hangin, tila isang malabong anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakapanginig ng takot. Sa halip, nagbigay ito ng lakas. Hindi na kami nag-iisa. Mayroon na kaming isa't isa at ang aming pamilya. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, agad na kinasuhan si Mayor Ramon Garcia at ang kanyang mga kasabwat. Ang ebidensya ni Mac ay matibay. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang katotohanan ay lumabas. Ang pangalan ko, na minsang siniraan, ay unti-unting nabalik ang dangal. Si Inspector Mac Rivera, pagkatapos ng ilang linggo sa ospital, ay nakarecover. Binigyan siya ng medalya para sa kanyang katapangan at dedikasyon. Salamat, Mac, sabi ko sa kanya, nang dalawin namin siya ni David sa ospital. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Trabaho lang po, Major. Pero mas masaya ako na nakita ko kayong magkasama ulit. At ang pamilya niyo. Ang kaso sa korte para sa kustodya ng mga bata ay naging madali pagkatapos ng pagkabuking ni Mayor Garcia. Ibinalik sa amin ni David ang ganap na kustodya ng aming mga anak. Ito ang simula. Ang pagpapagaling ng aming pamilya ay hindi naging madali. Lalo na kay Daniel. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro kay Daniel, bigla siyang nagsalita. Mama, Papa kayo na po ba ulit? Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, kami na ulit. At hindi na kami aalis sa tabi mo. At sa tabi ng mga kapatid mo. Pero hindi ko pa rin po sila kilala, bulong niya, ang kanyang boses ay malungkot. Ito ang aming susunod na misyon. Ang hanapin ang dalawang natitirang kambal at ang pagbuklurin ang aming pamilya. Ang pagtanggap ni Daniel sa akin bilang kanyang ama ay dahan-dahan. Ang bawat pagngiti niya, bawat pagyakap ay tila isang malaking tagumpay. Alam kong matagal pa ang proseso, ngunit handa akong maghintay. Kinausap ko si Dana. Kailangan nating hanapin sina Dina at Dominic. Para sa mga bata. Para sa atin. Tumango siya. Sabay nating haharapin ito. Sa tulong ng social worker at sa mga bagong impormasyon na nakuha namin mula sa investigasyon laban kay Mayor Garcia, nahanap namin sina Dina at Dominic. Hindi naging madali ang proseso. Ang bawat pamilyang nag-ampon ay may sariling kwento, sariling pagmamahal para sa mga bata. Ngunit sa huli, naintindihan nila. Ang pagtatagpo ng 5 kambal ay puno ng luha at tawanan. Si Daniel, sa una, ay naiilang pa rin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala ang pader sa pagitan nila. Si Danica, na dating mahiyain, ay naging masayahin. Si Donnie ay naging mas malapit kina Daniel at Danica. Sina Dina at Dominic, ang bunso, ay nagdala ng bagong saya sa aming tahanan. 1 taon ang lumipas. Ang pamilya Ilustre ay lumakas. Ang aming bahay ay puno ng tawanan at ingay ng mga bata. Si Daniel, ang aming panganay, ay naging mas protective sa kanyang mga kapatid. Si Danica ay mahilig magbasa.
Si Donnie ay naging lider sa kanilang paglalaro. Sina Dina at Dominic ay ang aming mga munting anghel na puno ng enerhiya. Ako, si Major Dana Ilustre, ay nanatiling matatag sa aking posisyon. Ngunit ngayon, mayroon akong bagong lakas. Ang lakas na nanggagaling sa pagpapatawad, sa pagmamahal at sa pagtanggap. Hindi na ako nabulag ng galit. Nakita ko na ang halaga ng ikalawang pagkakataon. Si David Ilustre, ang lalaking minahal ko, ang ama ng aking mga anak, ay naging isang huwarang ama. Binayaran niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas, ang lakas na ipaglaban ang kanyang pamilya. Isang linggo ng umaga, habang nag-aalmusal kami, nakita ko si David na nakangiti, pinagmamasdan ang aming 5 anak na naghahabulan sa sala. Ang sikat ng araw ay tumama sa aming mga mukha. Ito ang aming bagong simula. Mahal kita, Dana, bulong ni David at hinawakan ang kamay ko. Ngumiti ako. Mahal din kita, David. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatapos sa pagtanggi. Ito ay lumalago sa pagpapatawad at pagtanggap ng nakaraan, at nagbubunga ng lakas para sa hinaharap. Ang aming pamilya, ang pamilya Ilustre, ay ang buhay na patunay nito. Ang 5 ilaw na dati nagkalat, ngayon ay nagkakaisa, nagbibigay liwanag sa aming kinabukasan. Ito na ang aming masaya, komplikado, ngunit buong pamilya.